So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pinakabobo at pinakatangang senador po talaga sa history ng Pilipinas, itong si Robin Padilla. Alam mo ginawa niya? Nagpasa po siya ng isang Senate bill na hindi niya naman pala alam na hindi po ito mapagpapatuloy kasi po may conflict sa konstitusyon. So, paano ko nalaman na hindi niya alam na conflict sa konstitusyon ito? Kasi kung alam po ni Robin Padilla na conflict ito, hindi niya po gagawin ito. Pag mo gagawin niya kung alam mong conflict pala? Di ba? So ito nga po yung tungkol sa mandatory drug testing nga ng mga tatakbo sa eleksyon. No? Don't get me wrong mga ka-Streetwise ha. Tayo po, pabor tayo doon. Gustong-gusto po natin yun. No, na lahat po ng government officials duman po sa mandatory drug testing. Ang problema nga po, unconstitutional nga po ito. So ito sa hindi lang po kasi nakakaalam, no? Kasi nabasa ko po kasi mga comment ng mga bobong mga DDS eh. Sabi ng mga bobong mga DDS, ayaw daw po ng Malacanang ito kasi nga daw po takot. Hindi po takot. Unconstitutional nga po ibig sabihin nun. O para maliwanagan kayo, no? Kayo mga DDS kayo, pakita ko sa inyo. So ito, sagot ito ni Claire Castro. Sabi dito, aralin muna. Palace tells Robin Padilla mandatory drug test bill is unconstitutional. Oh. Ano ba ibig sabihin ng unconstitutional? Oh, syempre pag DDS ka hindi mo alam 'yon. Oh. Kasi ang point mga kababayan, no. Yung paggawa po ng batas ng mga senador at ng mga congressman, meron po silang pinagbabasehan. Yung pinagbabasehan po nila is constitution. Doon po sila babase. Kapag sinabi ng konstitusyon na hindi pwede gumawa ng batas tungkol dito, hindi sila gagawa ng ganung klaseng batas. Gets ba? O mga DDS, gets ba? Oh. Tingnan natin, sabi dito. Oh, Malacanang on Wednesday. Ngayong araw pala to. Reminded Senator Robin Hood Padilla that the Supreme Court has already ruled. So may Supreme Court ruling pa dito that mandatory drug testing for public official is unconstitutional and that he might be wasting time, effort, and public funds with this bill pushing for mandatory drug testing. Kasi po mga ka-Streetwise, no? Okay. Hindi pala nailipat. Ito pala yun. Okay. Yan, ito yung binasa ko. Kasi mga kababayan, paano sinabi ni Claire Castro na waste of funds? Kasi po, pag gumagawa po ng batas yung mga senador at mga congressman, no? Meron pong oras yan. No? Doon pa sa Senado. Magbabayad ka ng aircon, magbabayad ka ng mga serbidoro, magbabayad ka ng pagkain, magbabayad ka ng kuryente, at syempre yung oras. Kaya, waste of funds, di ba? O sabi pa dito, this was how Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, no, responded to Padilla Senate Bill 1200 or Drug-Free Government Act. Bobo! Okay nang bobo ka talaga, no? O sabi dito, Padilla proposed that all elected government officials and officials of government-owned and controlled corporation undergo a hair follicle drug test and a confirmatory urine drug test. Alam nyo, buha ka ng ina ka talaga, Robin, no? Ginawa mo lang tong batas na to para lang pagtakpan yung ginawa mo kay Nadia. Puta, magkano sweldo ni Nadia Montenegro, mga kababayan? 100,000 pesos. Oh, tapos ngayon, tayo din naman po natin sinasabi na guilty po si Nadia sa pagchuchongki sa loob ng Senado. Pero ang point dito, bakit mo pinag-resign? Una, tinago mo. Pangalawa, pinag-resign mo. Oh, sa'yo nang galing yung issue. Sa opisina mo nang galing yung issue. Tapos bigla ka magbibida-bida dyan na kailangan ng drug testing. Fucking bullshit, man. Bobo nito. At ang point ko dito, mga kababayan, sabi ko nga kanina, okay lang yan. Yun nga lang po, malabo po talaga maipasa ito. O explain natin kung bakit. O, una, tingnan muna natin dito yung explanation ni Claire Castro. And then, explain natin, ha? O, ito yung sabi ni Claire Castro. Asa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing
mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo. Pero no, actually, yung mga bobo at mga gagong mga DDS, nung napakinggan nga po itong statement nga po ni Claire Castro, ang unang pumasok sa utak nila, hindi, takot lang kayo eh. Hindi po takot. Conflict niya ito. Si Senator Robin Padilla, aralin po muna niya po ang nais niyang gawin. Aralin mo muna, Robin. Wala ka palang aral eh. Nakakapagsisigaw. Binoto pa naman kita. Batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Ayan. Po. So ngayon, mga babayan, no, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay. So pagpasok dito, no, ito, basahin nyo natin yung konstitusyon ng Pilipinas. So mag-focus tayo sa presidente, ha. Okay. Ito. Yan. Dito po sasabit si Robin. 1987, Constitution of the Republic of the Philippines. Article 7. Oh, sa mga DDS po, wala silang alam sa mga ganyan kasi ang alam lang nila patay-patay, droga-droga, tukang-tukang. Pagdating sa mga ganyan klaseng mga bagay, mga konstitusyon, mga tanga po yan. Oh. So, ang nakalagay dito mga streetwise, no? Okay, sabi dito, ito lang po talaga nakalagay sa konstitusyon natin. No person may be elected president unless he is natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and the resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such elections. O so, ibig sabihin nun, ang nakalagay lang po sa konstitusyon, actually, dapat nga talaga palitan na to eh. So, totoo lang eh. Kung ako lang talaga tatanungin ninyo, napakababa po talaga ng qualifications ng presidente sa Pilipinas. Ako naniniwala kung dapat palitan na po ito. No? At least man lang sana, without criminal record, may nakalagay. Di ba? O kaya, maayos ang pamilya. O, ganun dapat eh. Di ba? O, hindi, kasi, I mean, walang kabit si presidente. Ayun, ibig kong sabihin, di ba? O, parang ganun na example ko. Kasi, ang nakalagay lang po kasi dito, dapat, registered voter, natural-born citizen ng Pilipino, resident of the Philippines ng 10 taon, at marunong magbasa at magsulat. Ayun lang. So, kahit na dati kang ex-convict, hindi naman. So, kahit na meron kang kaso, okay lang. Kasi hindi nakalagay dito. Kaso pa lang, walang guilty verdict, no? So, for example, no, katulad yun ni Erap, no, nasang katutak yung kabit, okay lang. Di ba? Napakababaw. O for example, di ka nakapagtapos ng elementary, okay lang din. O di ba? Ganyan po kababaw. At syempre, wala naman nakalagay dito na dapat hindi ka addict or drug test wala. And by the way, baka sabihin nyo naman, sa Kairon, layo naman. Yung problema nga mga kababayan, meron pong kinote dito si Claire Castro. Ito yun, no? Ito yung sinasabi Claire Castro, di ba? Social Justice Society Petitioner versus Dangerous Drug Board and Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, respondent. Ito yun eh. Di ba? GR number 157870, 2008. Ito yung sinasabi ni Claire Castro. So, ang petition po dito mga kababayan, ito. Yung petition dito, ito nga nakalagay dito. Oh. Drug testing sa mga public officials na tatabong presidente, vice presidente, mayor, diba? Lahat. Oh. So, anong desisyon ng korte dito? Ito pala. Basahin ko nila para maganda. Oh, ito yung petition na. Ito yung petition nila. Section 1. Okay. All candidates for public office, both national and local, in the May 2004 synchronized national and local election shall undergo mandatory drug tests in government forensic laboratories or drug testing laboratories monitored and accredited by Department of Health. Oh. So, ibig sabihin nun mga kababayan, yung panukalang batas po ni Robin Padilla, hindi po bago ito. No? 2004 pa lang mga kababayan, may nagpetisyon na. At ito po, na-desisyonan 2008. So, hindi bago to. May decision po yung Supreme Court dito. At yung pinagbasihan po nila, konstitusyon. So, anong naging decision dito? O anong nakalagay sa baba? Therefore,
Ano? Therefore, wherefore pala, wherefore, the court resolved to grant petition, ito yon, di ba? COMELEC, blah, blah, so sabi dito, wait lang ito, RA 9165, okay, but declaring it's, ito, magulo kasi, ito unconstitutional. Ayan, So, ito yung sinasabi nga po ni Claire Castro kasi mahaba ito eh. So, ibig sabihin nito, yung random drug testing okay. Pero yung mandatory drug testing na lahat, hindi pwede. Ayun ang nakalagay dito. So, constitutional, yung random drug testing, unconstitutional naman po yung mandatory drug testing. So, kaya ganyan yung decision dito. So, ayun nga yung point mga kababayan. Di ba? Kinote na rin po ito ni Claire Castro. So, yun nga yung point dito mga streetwise, no? Hindi ba na-research ni Robin Padilla na yung panukalang batas na to ay meron nangyaring petisyon noong 2004 pa lang? Kaya sinasabi nga po ni Claire Castro, aralin niya muna. Kasi ang ending naman nito, kapag ito umakit sa plenaryo, aksaya ng oras tsaka pera ito. At ang point natin dito mga kababayan, malamang hindi po alam to ni Robin Padilla. Gagawa-gawa ng Senate bill, hindi niya po alam. Kasi kung alam niya po ito, na may conflict ito, di sana, hindi niya na to ginawa. So ano magiging basihan? So ano magiging posibleng mangyari o posibleng gawin para matuloy nga po itong panukalang batas si Robin? Simple lang, charter change. Di ba? Ito. Kailangan muna i-charter change. Ito yan. Kailangan muna palitan ito. Kailangan amyendahan muna ito. Yung nakasulat na yan. Yan tanong, di ba? Sino ba yung unang-unang kumontra na magkaroon pa ng charter change? Di ba mga senador din? Yan tayo eh. Ayan tayo, di ba? O kaya mga kababayan, doon po sa mga bobong mga DDS na nagsasabi, natakot lang daw po, yung Malacanang, di ba? Hindi niyo po alam sinasabi ninyo. Merong basihan po yung sinabi ni Claire Castro na pinagbabawal po ito ng batas at pinagbabawal po ito ng konstitusyon. Sana konting gamit man lang sana ng internet, no? Kasi ang point natin dito, meron kayong panahon para mag-comment ng mali-mali, no? Meron kayong data para panoorin si Claire Castro, pero wala naman kayong panahon para mag-research. Kaya mga tanga mga DDS eh. Para saan mga tanga yung mga puro salita, walang research. Ayan ang pangit eh. Dapat po kasi ang opinion natin mga Pilipino, dapat may basihan. No? Mahirap po kasi kapag puro lang tayo salita at walang basihan. Ayan po talaga ang matututunan ninyo kapag mga DDS lang po yung mga pinapanood ninyo mga vlogger. Di ba? So yun mga streetwise na so kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa katangahang batas po na pinasa ni Robin Padilla. So, sa tingin nyo ba, mabubuksan ba ang konstitusyon dito para matuloy ito? Kaya ba ng political will ni Robin? O talagang tanga si Robin talaga, no? So, yan, no? So, malinaw ba yung explanation natin? Sana malinaw, no? So, yun mga kababayan, no? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung yun mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na drug test. So, thank you, salamat, and babush!